Sa kabila ng napakahigpit na schedule nga ni Miss Vanna ay talaga namang umuwi siya para lamang isurpresa nga ang kanyang asawang si Freddy dahil naisip niya na lalapit na ang kanilang wedding anniversary. Subalit tela siya ay magulantang sapagkat ang akala niya ay masosurpresa niya si Freddy. Subalit siya pala ang masosurpresa sapagkat ang kanyang madaldal na katulong ay makakapagbigay ng clue na ang kanyang asawa na si Freddy ay meron na namang kababalaghang ginawa dahil nabanggit nito na talaga namang napakasweet umano nila sa isa't isa. Katunayan umano ang kanyang asawang si Freddy ay talaga namang hindi pumapalya sa pagpapabook ng hotel every week. At ito pa nga ay binanggit niya kung saan ito nga ay tinatawag na Emerald Suites. Dito na nga ay biglang na nagulat at nagtaka itong si Miss Vanna. Nagtaka siya ng gusto sapagkat walang ganong event sa kanilang dalawa ni Freddy at na-check na rin niya ang mga bank account deduction kung sana pipinagtataka niya ng lubos. Dito na niya naisip na talagang may ginagawa si Freddy sa likod niya. At hindi lang yun, sapagkat sa kotse habang sila ay nakaupo ay bigla na lamang lalabas itong si Freddy upang kausapin ang aligagang si Cara. Nawawala kasi ang kanyang hikaw. Ngunit sad to say na ang makakapulot nga ay walang iba kundi ang orihinal na asawa na ito ngang si Vanna. Nagsimula na siyang magduda at dito na talaga niya nakumpirma sapagkat ang hikaw na iyon ay hindi kanya. Paanong napunta ito sa loob ng kotse ni Freddy? Kaya confirm na talagang may iba ang kanyang asawa. At kumakabog ang dibdib nitong si Vanna. Ramdam na niya ang bigat sa kanyang damdamin sapagkat nagtataksil na naman ang kanyang asawa at talaga namang pumunta pa si Vanna sa bahay nga nitong si Cara dahil iniisip na ito yung kanyang matalik na kaibigan. Ito lang ang tanging makakapagpakalma sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam, ang niyayakap niya ay isa palang ahas na siya mismo ang nagtataksil sa kanya. Ikinuwento ni Vanna ang lahat-lahat sa kanya. At dito naman ay nangatog na nga itong si Cara. Lalong-lalo na at alam niyang nawawala ang kanyang hikaw. At hindi niya alam na napulot na nga ito ni Vanna. Hindi tumigil si Vanna at nag-imbestiga siya. Nang sa ganon ay mahuli niya at malaman niya kung sino nga ba ang kinakalanta rin ng kanyang asawang si Freddy. Ipinaparelocate niya, ipinapahanap niya sa mga naturang jewelry store kung sino talaga ang nagmamay-ari ng naturang limited edition na hikaw. At dito nga ay malalaman nga nitong si Vanna. At natuloy ang naturang wedding renewal of vow na tela ba walang mangyayaring masama. Hindi nagpapahalata si Miss Vanna na alam na niya ang lahat. Naging masaya ang naturang party na tela ba hindi na matatapos ang kaligayahan ng dalawa. Hindi nahahalata ng lahat na mayroong hindi magandang mangyayari. Hanggang sa tumating na nga ang pinaka-exciting na part kung saan ipapakita na nga nitong si Vanna ang kanyang pasabog at ang kanyang pinaka-surpresa sa kanyang asawa. At excited pa nga itong si Freddy. Akala niya na kung anong sorpresa na ipapakita nga nitong si Vanna. Isang QR code ang ipinapa-scan niya sa lahat ng mga bisita para lamang makita ang naturang video clips na ipapakita niya sa lahat. At nagulantang ang lahat. At ang lahat ngayon ay nakatitig kay Miss Cara. Sa madaling salita, ang clips na iyon ay walang iba kundi kung saan nakita nga at huli sa akto na magkasama itong si Cara at itong si Freddy. Kaya naman nabalot ng kahihiyan itong si Cara sa naturang party. Ang lahat ay nakatingin sa kanya at halos turo-turuin siya na siya ang naturang kabit nga nitong si Freddy. Halos matunaw na nga sa hiya itong si Cara sa naturang party. Di na niya alam ang kanyang gagawin. Gusto man niyang i-deny subalit walang maniniwala sa kanya sapagkat napakatibay ng ebidensya at kahit sa korte ay talagang huling-huli na siya. Nagkakamali si Cara sa iniisip niyang tanga ang kanyang kaibigang si Vanna at hindi malalaman ang kanyang kataksilan dahil nga sa naisip nito na dahil sa kanyang kasikatan ay hindi malalantad ang kadumihan ng kanyang sarili. Si Queen Cara, tela mawawala na nga ang corona
na nakapatong sa kanyang ulo at unti-unti na siyang babagsak.